Okay, anong gagawin natin today? Ah, so magko-contest tayo kung sino between sa'kin, or ikaw ang makakakumbinsi sa kaibigan natin dito, Hmm, si Light, na bilhin yung game na meron din tayo. okey. I'm gonna go Alright. first, ako una. Okay. So, ang game na ide-demo ko ngayon sa'yo ay Terraria. RPG na resource gathering, mangongolekta ka ng mga materials mo sa mundo. 2D lang siya. So, meron siyang malaking mapang ganyan. Ngayon, meron ka ding may RPG element din siya na mangongolekta ka ng mga item mo. Ayan. Yun naman, may item na nagpapataas ng damage, may item na bibigay sa'yo ng utility, movement, mga ganyan. May mga class din. So, itong character na nakikita mo ngayon, max, kumbaga, ano na to, fully built up na character na to. Okey. So, kumpleto na yung gamit niyan. Dito sa game na 'to, yung player, yung character mo, walang level. Ang meron ka lang ay HP, mana. So, papataasin mo lang Mm, yung HP mo tsaka yung mana mo. Tapos yung mga puwede mong gawin or yung improvement sa'yo manggagaling sa armors tsaka accessories mo. okey. Mhm. Meron ka ding weapon. So, yun yung magde-determine kung anong klaseng player ka. Tapos eto ngayon, 'tong current na 'to, ano yan, eh, summoner. Nagsa-summon ka ng ano, pero meron din ditong parang range, may melee, tsaka may mage. Pero 'tong current na character na 'to, summoner. May dalawang aspect yung game, may combat, 'yan, na ide-demo din naman natin maya-maya. Tsaka merong ano, base building. So, yung base building niya, bubuo ka lang ng bahay para sa mga NPC mo. Tapos Okey. parang gagawa ka ng mga mini community. 'Pag meron kang dalawang bahay ng dalawang NPC na malapit sila in proximity, makakapag-activate ka ng teleportation mo. So Okey. ito, 'yan yung pylon. Tapos meron limited na klase ng pylon sa game, parang 5 or I'm not sure, eh, parang siyam lang yata, ganyan. Less than that, na corresponding sa mga iba-ibang biome dun sa game. So ito, nasa jungle tayo. So merong jungle pylon, merong snow pylon, so mushroom pylon, di lang obvious pero dito ay merong mushroom biome dito. Next. Biome is terrain, tama ba? Oo, terrain. So hollow. So bawat biome may sariling parang mga characteristic, 'di ba? Yung yung hollow, mga ano dito, eh, parang mga fairy tale characters yung kalaban mo. May mga unicorn diyan, may desert, forest, cavern. Parang ano, anything na underground, parang medyo, na hindi forest or hindi hindi yung ibang pylon. So 1, 2, 4, 5, so 7, may 7 na klase ng pylon. Ito naman yung impyerno. Ay, medyo na-clear out ko na 'tong impyerno na 'to, pero kung first time mong mararating yung hell or underworld tawagin dito, ano yan, eh, maraming mga furniture. Isa pang mga ginagawa ko dito, nangongolekta ako ng furniture. Paano ka nagko-collect? Ng furniture? Mm. Ito example 'yan, ito furniture 'yan. Pick up lang? Hindi ano, meron kang pickaxe ta's ayan, tatanggalin mo siya, iki-click mo sa kanya ta's mapi-pick up mo yung item. Mapapansin mo punong-puno yung inventory ko 'no, parang, staple 'yan sa'kin, eh. Yeah. Hindi ko maitawan yung mga gamit, eh. So meron meron din dito mga extension nung inventory mo na mako-collect mo, 'yan. So may additional inventory ako, bibitbit ko 'yan. Ito din additional inventory din 'yan. So ganyan ka kapag endgame ka na, 'pag endgame
na character ka na. So, ang gagawin mo lang 'yan, bubuo ka ng base mo, buo ka ng mga makakabuo ka din dito ng mga automated na contraption. Asan kaya yung Di ko lang kasi kabisado kung nasaan yung mga switch nito. Pero ikaw mismo yung ano, ikaw mismo yung maglalagay ng individual parts dito. Halimbawa ito. Ayan, oh, lumalabas spear trap. Kinokolekta mo yan somewhere sa mapa. Tapos ikaw yung magkakabit. Pwede mo silang i-activate. So, meron kang ganyan. Ano kasi pwede akong mag-trigger ng event dito. Yung mga bumababa na yan, may damage nga pala sa akin yan. Oy, shit. Ooh. Ang galing mo naman. Well, that's part of it. Pero gusto ko dine-demonstrate ko lang na your actions have consequence. Wala Wait kang lang. nahulog na item doon pag ganun. Pag namamatay ka, di walang nahuhulog na item. May option ka na walang nahuhulog na item. Yan yung pinili ko dahil pussy ako eh. So yun, iti-trigger natin yung event. So dahil Attack mo summoner yung mga ako, daggers na yan? ha? Parang kinonjure mo yung mga sword na yan? Oo. Dahil summoner ako. Dahil binuo ko 'tong base na 'to, halos wala na akong kailangang gawin. Puwede akong tumayo lang dito tapos mananalo ako dun sa event. Auto-attack na lang yung mga Oo, mga espada mo. and puwede ko ding i-deactivate yung puwede ko ding i-demo na puwede naman ding ako lang yung lumaban. Gaano katagal mo bago nabuo lahat yan, Kel? Hindi ko din alam, pero leisurely pace ko kasi nilalaro, eh. So, alam mo yun, kung gusto mo madaliin, I think mabubuo mo 'to ng mga siguro 40 hours, probably less. Ito yung combat niya pag ultra high level ka na or technically not level, pag kumbaga natapos mo na yung game, nagka-countdown lang siya. Gaano katagal yung plotline niyan? Wala siyang story technically. Parang ikaw yung pipili kung kailan mo lalabanan yung boss. Pag ready ka ng labanan yung boss, saka mo lang siya kailangan labanan. So, Hmm. kumbaga 2D Minecraft, ganun. This is exactly how it's described in most games, in most forums, yan. Pero kung lalaroin mo siya, ang feedback naman ng mga talagang naglalaro ng Terraria at Minecraft, ibang-ibang laro siya daw sa Minecraft. Oh, by the way, so ang ano nga pala nitong event na 'to is kailangan hindi nila masira 'tong crystal na nasa gitna. Ikaw Kasi yung nga gumawa ng event na yan? hindi, event talaga 'to sa game. Pero 'tong Oo. base, itong terrain na 'to, normally ang dapat itsura lang niyan, ano lang talaga, patag lang 'yan, gubat lang 'to, may mga puno-puno pa. Pero Hmm. ako yung bumuo nung base na 'to. Tayo na lang ako dito. Hintay ko puwede ko nang iwanan 'to, puwede na akong, magluto. Ayan, may nakikita kayong HP bar sa baba, 'di ba? Ibig sabihin niyan may nag-spawn na boss. Medyo kailangan ko mag-pay attention lang. 'Di naman mechanic, parang ano lang, for fun, Ah, makakolekta ka ng 'pag 'di ba nakapatay ako ng boss, pero makakakuha ka ng mga trophy. Hindi kasi 'di ba 'yan meron akong parang whip. Nagdadagdag Oo. din 'yan ng ng damage. Ayan. So that's the game. 'Yun yung kumbaga ito yung end goal mo, umabot ka sa ganitong level. So meron ding yung isa pang aspect nito, bubuo ka lang ng structure mo, buo ka ng bahay. Yan 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 wala yan sa game. So ako yung bumuo nito. Bahay, merong merong greenhouse dito. Ayan, masaya ka na. Oo. Oo. So ito, puno, malaking puno. Ito yung puno na naturally nag-i-spawn sa game. Ito. hmm. Pero puwede ka ding you can build anything na kaya mong ma-imagine gamit yung mga materials na available sa game. Okey. Gumawa ako ng ganito, tree house. So, ito na naman isang example din 'to ito yung lumang bahay ko na So, paano punong-puno ng mga ikaw NPC. nag-ukay niyan? Oo. Paano Hinukay ko. hukayin yan? Meron kang pickaxe sa simula. So, ito binuo ko din 'tong parang fishing spot ko na 'to.
'Di pa gano'n ka-engrande yung tawag dito, 'di pa gano'n ka-engrande yung base ko kumpara sa 'pag tumingin ka ng mga ano, creation ng mga tao, sobrang engrande, mga castle, mga ano. Well, base mo naman 'yan, so no one Kaya nga. can say whatever. Saka ito lang yung oras lang na willing kong buuin, ito naman, ayan. Parang Ako Castlevania na yan, ah. ako lang din bumuo. Pero meron ditong mga mechanic na kapag naglagay ka ng iba-ibang mga furniture, iba-ibang klase ng furniture na magkakalapit, Mm. nagbabago yung terrain. 'Di ba parang ano 'to, parang may naririnig niyo yung ano, 'di ba may kumukulog, Thunder, Oo, yeah. may oo. mist. Kasi naglagay ako ng maraming gravestones, pinagdikit-dikit ko dito. So, ginawa niyang graveyard yung ano, yung area. Parang Castlevania datingan, eh, 'no? Kaya nga, eh. Nagawa tayo ng bagong-bagong karakter. Nagawa din tayo ng nagawa rin tayo ng bagong mundo. Literal translation, eh, 'no? Ayan. So, makikita niyo ngayon kung ano ka pagkasimulang-simula mo pa lang. Ayan, so 'pag nagsimula ka, nagsisimula ka talaga ng zero, literal na nawala. Hindi, wala Bubuo. kang access dun sa main inventory mo diyan. Inventory pala. Yun yung ano dun, tawag dito, puwede kang 'di ba nakita mo may world selection? Puwede kang Mm. pumunta sa mga previously created na world mo, ta's kumuha ka ng Ah, item. So, mag-abot ng technically gamit. hindi mo kailangang magsimula ng walang-wala. Okey. Pero ang Unless trip mo lang talaga. oo, actually, yun yung ano, eh, yun yung that's the fun in this game kapag nagsimula ka ng bago. Mm. Parang no two playthroughs are alike. So, kanina kinakain lang natin yung dragon, ngayon kakainin tayo ng slime. Nag-iiba lang siya depende sa sanity mo, eh, 'no? Ano, ito yung gameplay loop niya, 'pag magsisimula ka at kung gusto mong ma-experience talaga yung game, magsisimula ka ng walang-wala. Tas yung mga nakita niyong mga structure na binuo ko, kapag survival yung pinili mo, kukulitin ka ng mga mobs. Sino yung isa? Yan yung mga NPC. Kaya ka bumubuo ng Ah, bahay, tas meron hindi kang sila namamatay? namamatay sila. Kaya kailangan mong bumuo talaga ng bahay or else di sila magsu-survive. 'Pag nagsisimula ka pa lang, gagawa ng magandang bahay, gagawa ka lang ng square. Maka-survive lang. Ta's magka-craft ka ng sarili mong furniture. So, dito kayo tumingin sa left hand side. Okey. Pagka-craft mo ng isa, kakaroon ka ng bagong options ng mga furniture or bagay na maka-craft mo. Pero yung mga yan hindi siya necessity, 'no? Oo, Puwede mo kung siyang gusto i-skip. mong hindi ka I mean, bumuo, kumakain mahihirapan ka ka ba nga niyan? lang. Hindi, walang Okey, merong game mode na ano, merong hunger. okey. Piliin mo yung game. Pero mahirap 'to, mahirap 'to kahit walang hunger. 'Yan, so nilalagyan ko ng walls kasi para ma-consider siya na bahay kailangan meron siyang meron siyang furniture, chair, table, merong pinto, merong sapat na size, saka Ah, merong part ng game mechanic yan. oo, meron ditong ano, eh, puwede mong i-query, ayan, oh, housing query. So, kiniklik ko dito, Umiilaw yung sasabihin niya bahay. sasabihin niya sa'yo kung Na valid siya. So, dito sa lower left, diyan sinasabi, "House is missing a light source." This housing is suitable. So, ibig sabihin yung NPC ko puwede na siyang tumira dito sa bahay na 'to. Merong mga conditions, eh, pero madadagdagan yung NPC mo. 'Pag Okey. meron ka ng let's say, 'pag meron ka ng dalawang NPC in an area, nagiging non-hostile yung area. Ibig sabihin, less enemies yung magi-spawn. Kung gusto mong safe ka, gagawa ka ng ganito, something like a mini town. Puwede ka rin maka-encourage ng NPC na pumunta diyan sa'yo? Oo, La depende sa papu klase ng NPC. Halimbawa,
Yung merchant, kapag meron ka ng 30 gold ata sa inventory mo, magkaka-merchant na NPC. Automatic. Oo, automatic. So, kung, alam mo yun, kung naghahanap ka ng action, kung action RPG yung trip mo, medyo hindi ito yung para sa'yo. Although, may action din, no, pag tagal-tagal. Para sa Ah, akin, ano to? Good with friends. with friends, o Oo. medyo may konting tiyagaan. So, Sapakin mo, Ken! yan, Sapakin mo! bilang Tay ka. tawag dito, tinulungan niya tayong makauwi. Kasi, mahirap makauwi dito eh. Yung death Suicide screen na na yan lang. na 7 seconds, kung lalakad tayo pa uwi, nabutin tayo ng siyam-siyam. Wala pa tayong, so may mga 'Pag namatay materials din ka, eh. walang Ah, mawawala sa'yo? gold. Walang item? Yung coins mo. Okay. Paano pag wala ka ng coins? Di wala na mawawala sa'yo. Sa bagong pakikipagsapalaran. A few hours worth to eh. So after a few hours, pwedeng mag-improve na yung kalagayan mo. Meron ka ng konting weapon. And that's, and that's the gameplay. Yan na. So ano, bibilin mo na ba? Ano, like? Bibili na yun, syempre! Yan na. Yun na yung parang mga pwede ko i-demo. Medyo matagal na eh. Pero madami pa eh. Madami pang mga ano dito, di ba? Kung iskoran ko yung game na yan when it comes to replayability, I would say that's 5 of 5 kasi pwede kang ano eh, iba yung pwede mong ano eh, magawa eh. Sa graphics, pasok din sa akin yan kasi ganyan yung mga trip ko eh, yung mga hindi overwhelming yung graphics. Kaya yeah, ano yan. Tas open world pa. Kaya yung mga ganyang game talaga bibilin ko yan kung ano. O, bilhin mo na! Wag mo, Hindi, bakit? gagamitin ko lang yun sa anak ko. Contest nga to eh. Kailangan Oh. ikaw yung manalo eh. Alam Kapag, mo, Kel, ang goal ko rito, mapabili siya ng game. Whichever game it is. Oo. Yun yung goal. Pero I agree with Heisenberg kanina na we should play that. We should play that live. Oo. yan na. Kasi, I can go on. Hindi ako mauubusan ng i-demo dito. Pero I think naka 20 minutes na ako mahigit eh. So, ikaw naman, Yeah. Heisenberg. Show us anong game ba yan? Pwede rin. Okay. Okay, may approval na ko ha. 2 papakita ko ha. Okay. Okay, okay. Hindi, Ah, hiratin ako hindi mamaya. hindi Demo ko kita yung dinaya StarCraft. ah. Sige. Technically, binili ko yon kahit free-to-play na ngayon yun. O kaya, Sige, didemo ko sige, yung sige. didemo ko yung Heart of the Swarm campaign. Beautiful. Free-to-play yon. Beautiful. Ano yan yung laro na ano eh. Wag mo na i-demo sa akin, Kel. Pagka-budget lang maganda-ganda, bibiling ko kagad yan. At Matik ikaw na ba agad. yung kinukumbinsi ko? Si Lightning yung kinukumbinsi ko yun. Hindi, sinasabi ko lang na ganun kaganda yun. May mga bagay na hindi mo na kailangan ipakumbinsi pa. So, this is Total War Napoleon. So, ang una kong ipapakita is the skirmish. Kung paano yung battle sequence. May tatlong version, may tatlong kasi yan eh. Tatlong types of battle. Pwedeng land, sea, or susugod ka dun sa sa isang naka-enclose sa kalaban. Okay. So, let's test the land first. So, pagdating sa factions, itong factions mo, Austria, Great Britain, marami kang pwedeng factions sa magamit. Bawat sila may fini-feature na unique armies each. Okay. For example, Great Britain, ang pinaka strongest infantry nila ito Coldstream Guards. Ang pinaka paborito ko France. Kasi pag France, magagamit mo yung Old Guard. Kala ko Grand Cannon eh. Hindi. Kung anong cannon ba gusto mong trip? The Grand Battery of the Convention. Kasi tong laro na to eh. History accurate. Sa kalaban mo naman, you can choose whatever faction. Anong faction gusto nyo? Pwede bang France din? France din. Pwede. Kasi di ba sila may Civil War? Ngayon tayo ng isang heavy cav.
Ikaw nagde-decide ng build niya? Oo. Ikaw mag-decide ganito sa skirmish niya. Ikaw mag-decide kung anong kasing build ng army yung trip mo. Pati yung kalaban. Oo. Or you can use the default. Start na natin yung battle. Alright, show us how to lose. Oo. Talaga. Talo to eh. Hindi ko sila kita kasi masyadong malayo. Ito kasi isang RTS na grand strategy and dating. So ikaw yung magpo-position kung paano mo haharapin yung kalaban mo. Hold the line ha. Old guard kayo. Taas ranggo nyo. Quicklime shells are a type of incendiary ammunition. Ano yan? Ano yung parang turn-based? Yung round na yan? Hindi. Yung round na yun is ikaw magde-decide kung paano mo ipapesto yung tao mo. Kaya So, inilayo ko sila kasi I'm planning to use them as reserve. Pero mukhang... malaman ay hindi nagpapas yung oras habang sineset up mo yung army. Oo. Hindi. Ganon din kasi yung kalaban eh. Nagka-set up din niya ng sarili niya. Lakad kayo dun. Lakad lang kayo. Kaya tatakbo, lakad lang. Huwag yung pagurin sarili nyo. Hintayin ko lang sila makalapit. May endurance ba yan? Meron. Kita ba yung pag yung nakasulat dun sa... Pag tinuto ko yung mouse pointer sa unit, sa baba. Ayan. Yung Makikita green. mo dyan. Oo. Isa sa mga dapat mong tingnan dyan, nakikita nyo yung green bar na yan. Ang tawag dyan, moral. Kapag bumaba ang moral, kahit gaano pa karaming naiiwan dyan, uuwi na yan. Dalawa yung goal dito eh. It's either ubusin mo moral ng lahat ng yan, or uubusin mo sila. Tsaka dito ko sa laro natutunan na kapag sumuko na ang kalaban, huwag mo nang habulin. Kasi mas maraming mamamatay sa'yo. Oo. Kasi pwedeng may ambush setup eh. Oo. Kasi habang sumusugod sila, nagkakaroon pa rin ng battle, encuentro, nababawasan pa rin yung number of troops mo. Totoo yun. Nangyayari yun. May mga times akala ko panalo na ako, tapos biglang, uy! Bumalik yung moral ni Gago. Ngayon, nintay ko lang sila lumapit kasi nasa disadvantage ako eh. Yan yung Q nyo guys para tumakbo. Ngayon, pagdating sa artillery mo, pwede kang mamili. Pwedeng since ang pinili ko is howitzer, canister shot, karka shot, yung may lamang apoy, or the slime. Or the quick slime shot. Pero mas gusto ko putang ina, walang tinamaan. Yan. Ganyan yung matake mga kanyon dito. Since old guard yung gamit natin, nakikita pa lang nila yan, takot na sila dyan. Takot, ano yan? Meaning, bumababa yung moral nila? Oo. Kaya tayo mo, bilis tumakbo ng isa. So yung cavalry natin, automatic, charge na yan dito sa sa rifleman. Kasi yung cavalry ko ang nagba-buy time sa akin sa right flank ko eh. Tingnan mo lahat, dalawa nakafocus yun sa cavalry ko. Kasi kapag yan, nagsabay-sabay sa right flank ko, hindi makakatagal yung old guard ko rito eh. Dadalawa lang yung old guard ko eh. Na pinaharap ko dyan. Dalawa meaning dalawang buong unit. Dalawang unit. Oo. Okay, so retreating na yun. So pwede ko nang pagalawin tong general ko. Pero joke lang yun. Ang bilis yung maubos Level 1 nga lang pala tong hayop na to. May special ability ba yung general mo? Oo, inspire. Tsaka rally. Yun lang ang special ability niya. So, taga-sigaw lang ng sugod ang puta. Oo, yun lang talaga special ability niyan. Ano yung inspire? Tataas yung moral? Oo. Diba? Dinaan ako sa dami ang hayop. Kaya para sa akin, nasa akin pa rin ang advantage on this. Ito naman yung cavalry ko. Buti magandang cavalry yung kinuha ko, yung top of the line. Kasi kung hindi top of the line yan. Tapos kung gusto mo ng melee ispadahan, set mo lang character sa melee. Zoom in mo nga, tingnan natin kung may animation. Meron. Yun nga ipapakita ko sunod eh. Nagbabakbakan yung mga hayop na yan. Naka-violeta lang yun. Oo. Violeta. Diba? Yun ang advantage pag naka-old guard ka. Nakikita pa lang yung nakikita pa lang nila yung nakikita pa lang ng kalaban mo yung unit mo. Takot na sila. Ito yung notorious. Alam mo yung panahon ng merong mga ganyang gera.
Yung minsan may mga member nung kabilang side na nakatira sa mga mas dun sa side ng enemy nila. Tapos parang meron lang silang agreed time na ito, maglalaban tayo ng ganito. Pagdating ng winter, ceasefire tayo. Tapos uuwi sila, dun sila dadaan sa teritoryo ng kalaban nila. Pero hindi sila gagalawin. Kasi hindi panahon ng gera. May kasi, di ba, yung Code of War. Articles of War. Parang may arrangement yun di ba? Bawal nga yung kasama dun yung mga prisoners of war na bawal patayin. With that number of troops, parang kaya pa. Disarray naman sila, mas organized yung tao ko natutusan Nakikita nyo to, itong blue and green, blue and red. Blue and red. Dito sa lower left. Lower left. Yan yung nagsasabi kung nagbi-blink, diba? Sa taas yan may blue and red na bar. Yan yung nagsasabi kung nakanino ang favor ng gera. So far, patas pa naman. To be honest, hindi ko naiintindihan kung ano nangyari at kung sinong nakakalamang. So far ako nasa delikadong sitwasyon ako kasi nga nakaasa na lang ako dun sa symbol ng old guard kasi they don't retreat except kung talagang anong-ano na. Madali kasing depende talaga kung mata-turn the tide mo yung battle It's also not based on numbers. Naka-base din yun sa troops. Naka-base din yun sa moral nila dahil nga yung troops is pagdating sa moral, nakadepende sila sa nakadepende sila sa kung nandiyan pa yung general mo, kung buhay pa. Pero yung number ng unit sa loob ng infantry, standard yon. 120. Depende kung anong klaseng infantry. Ang old guard is 120 per unit. May mga ilan, for example, grenadiers. Ang grenadiers 45 lang ata o 90. Parang 90 units ata per battalion. Isa yun sa mga paborito kong units especially nung naglalaro kami nito ng ng LAN. Kasi babatuhan niya ng granada yung yung kalaban. Tapos biglang babagsak yung moral. And we're on the last legs. Nasa na tayo, huling minuto ng laban. Pwede natin fast forward. Isang matinding fast forward. Eto, sa lower right, makikita mo yung slow motion, play, forward, tsaka fast forward. Kasi computer naman ang kalaban mo. A glorious victory, sir, is soon to be yours. In battle. After nun, makikita mo, ang dineplay ko is 459. Ang losses nila is ganyang karami. Okay. So, yan yung land battle niya. Pagdating naman sa sea battle niya, ikaw yung bahala magposisyon, forward. As usual, the start, ikaw pa rin yung mag-a-arrange kung paano position nila. Pero yung pagtabi-tabihin, ganyan. Harap sa tamang direksyon ng buhay. Pag start battle mo, ikaw yung magmamano-manong control sa ship. Papatok lang tayo ng isa. Tapos kung gusto mong medyo kung gusto mong ikaw ang masunod, kung anong gagawin, available yan dito. You can fire broadside or you can fire the broadside cannons. Left and right. Kung gusto mong i-board yung ship, it's also up to you. Parang dami namang barko nung sa kalaban mo. Sa'yo, dalawa lang? Hindi. Meron pa ako naka-reserve. Dalawa lang pinagalaw ko para lang makita nyo yung battle. Yan, tulad yan. Destroy. Lulubog yan ako sa... Yung sa siege, siguro pahapyawan ko na lang tanong mabilis. Yan. Position mo yung tao mo. Kailangan yung pasukin. Kailangan yung capturein tong base nila. Or itong castle nila. Naalala ko, experimental nga lang pala siya. Hindi pa siya So naka-unlimber na rin naman. Di magpaputok na kayo. At parang kinakabahan ako sa pagpapaputok nito. Uso kasi friendly fire dito Parang realistic. Ulad nun. Tama naman. Yan. 7-pounder. Okay. Pagdating naman sa campaign niya,
So, nakikita nyo dito, di ba? May, yung red kalaban, yung blue, ako. Yung control units mo. After ilang minutes, may lalabas na red dito sa side na to. Saan side? Kaliwa? Dito. Sa kanan. Sa right Kanan. side. May lalabas na additional units dyan from a different army sa kalaban. So, kailangan mong hatiin yung puwersa mo from... Kaysa mag-frontal assault ka, kailangan mo magdala ng konti dito. Magdala ng konti. Para ma-slow down lang. So, diba, parang sinisimulate niya yung conditions nung laban na yun ni Napoleon. Napoleon, yes, oo. Ayan, diba? Kaya mong maggawa ng ibang mag-cause ng ibang outcome where nanalo si Napoleon. Yes, nagawa ko to on easy difficulty. Ang ginawa ko noon, kasi since alam mo kung saan lalabas yung kalaban, syempre maglalakad sila papasok ng mapa, di sila handa. So may nakahanda ng old guard dun sa lalabasan nila. Paglabas sila, binabaril na sila. So hindi sila makaka-respondi agad. So, parang make you feel like you're smarter than Napoleon, ganun. Or kung fan ka ni Napoleon, sana ito yung nangyari para hindi natalo si Napoleon, ganun, no? Yes. Oo. I-outplay mo yung outplay ng kalaban, no? Kasi nagka-chismis noon eh. Di pala. Nagkaroon ng balita no na may paparating na second army or a third army. Ang sabi ni Napoleon is, wala, yan yung pinadala ko para habulin yung army ng kalaban. Kakampi natin yan. Pero alam niya deep inside na kalaban yung paparating. Ito na yung grand campaign niya. So, ito yung map mo. Yung lahat, ito yung buong map mo. City ang mga yan. Bibigyan kanya ng win conditions. Ang win conditions nito ay dapat meron kang 35 regions at dapat kasama doon ang Moscow, Brandenburg, East Prussia, France, and Austria. So, magsisimula. May mga troops ka na dito since na to eh. Ito yung pinakamahirap na campaign sa game. And then, meron din siyang diplomatic relations. Makikita mo dyan iba't ibang bansa. Tapos kung gaano sila ka-friendly sa'yo. We're at war with Austria, Great Britain, and Russia. Pag binuksan mo tong unfriendly tulad ng Spain, pwede kang mamili ng anong trip mo, ganun. Pwede kang mag-aya ng trade. Pwede mong regaluhan. Pwede kang mag-declare ng war kahit ano kayo. Meron kayong alliance. What mo Consequence. gagawin nun? Wala lang. Kung may pagka-psychotic ka, yun. Garahin mo lahat na nakapaligid sa'yo tulad ng madalas kong ginagawa. Pero hinuhuli ko ng Spain. Ito yung Spain yan eh. And Spain and Portugal. May ka rin, pwede mo rin i-check yung status ng trades. Ito yung pang-upgrade, research and technology. Pwede ka mag-upgrade dito ng mga ng iba't ibang formation, ng pang-economy, tsaka pang-industrial. Mostly, ang pinofocus ko rito, civil and military, industrial is mamaya ng konti. Since ang habol ko lang naman dito is yung mga kanyon. Tapos kapag malaki na masyado yung hawak mo kasing lupa, let's say, kontrolado mo na yung kalahati, medyo mahirap nang maggalaw-galaw. Wait lang. So, yung research mo, mag-a-unlock yun ng bagong klase ng troops? Oo, bagong klaseng troops, bagong klaseng building. Kasi, for example, France, may mga building ka dyan eh. Magistrate, barracks, or ordnance factory. Yung mga building na yan, pwede mong tayuan ng fort or ng Arc de Triomphe. Ito mga building na yan, pag in-upgrade mo, may effect yan sa kasiyahan ng mga tao doon. Yung tao sa city. Okay. Tapos pwede ka rin mag-upgrade to Grand Arsenal para ma-unlock mo or mas mataas yung level ng mga troops na pwede mong i-recruit on that city. So kung meron kang magandang infrastructure dun sa city, pag merong laban na malapit doon, mas maganda din yung sundalo mo, ganun? Oo. Alright. Mas maganda yung sundalong mare-recruit mo. Kaso, ang recruitment dito is hindi yung pagpindot mo may tao ka kagad or may limited or may time parang sa StarCraft. Dito ang time is
turn. So, kunwari, magre-recruit ako ng Fusiliers. May 2 turns bago mo sila ma-recruit. Okay. Ano yung turns? Parang dalawang araw, ganun? 2 linggo? Hindi. Turn-based kasi yung ano nito pagka-grand strategy niya. So, let's say, ito na, nakagalaw ka na, nakamove ka na ng puwersa mo, end turn mo, nakagalaw na sila nun, turn mo na para gumalaw ulit. Kung papansin mo yung recruitment, nabawasan ng isa. 2 turns kasi bago makagawa ng isang batalyon Depende pa kung anong klaseng batalyon i-request mo. Kung gusto mo lang na mahina-hina, sakto pang depensa lang sa lugar, militia ka lang, 1 turn lang para makagawa. Asan si Napoleon? Di ko nakikita mula kanina. Tapos yung, meron kang mga high level na sundalo sa isang city. Pwede mong bitbitin sa ibang city yan. Oo. Pwede mo Pero silang palakarin. Tulad Pero dito, may si travel Napoleon. may travel time na interns. Parang, Nakikita niyo yung blue na yan? Alin dyan? Ito, yung blue sa map. Yan lang yung pwede niyang igalaw sa loob ng isang turn. Pwede ko silang papuntahin dito para pwede ko sigurin ng Prussia. Hanggang dyan lang yung pwedeng igalaw ng tao mo sa isang turn. Okay. So, yung actual battle sa susunod na turn, ganun? Oo. Okay, Kapag naabot niya na to, enter natin. Wala pa mangyayari dito na sa second turn pa lang late January of 1805. New turn, pwede mo na atakihin yan. Declare war natin. Sample lang naman Tapos, pag nag-declare war kasi isang nation, kung may kaalyansa sila, si kaalyansa can decide kung sasama sila sa gera sa'yo. On this case, sumama sila. So, nag-declare ako ng war sa Prussia, sumama sa akin ang... Ano sumama sa akin? So, yung war na yun, and... si-simulate lang, hindi ipe-play out kagaya nung land battle mo kanina. Eto, play out natin. Yan. Pwede kang pumunta doon para micromanage mo yung labanan. Pero pwede mo din i-simulate lang. Oo, pwede. Kung titingnan nyo dito sa part, you can continue siege, assault, it means ikaw yung magko-control dun sa laban, or pwede kang mag-auto-resolve. Pag nag-auto-resolve ka, AI na bahala. Kaso Depende hindi ako... sa lakas ng troops mo na lang. Oo. Pero kahit kailan hindi ako magagamit ng auto-resolve except if endgame na, yung pag-confident ka na sa troops mo. Kasi kapag nag-auto-resolve ka, anong nangyayari dyan? Maraming casualty. Which it takes 2 to 3 turns bago ma-replenish yung troops mo. Stuck sila dun sa dun sa city na kakasakop lang. Instead of nakakalakad na sila, nakaka-forward sila. Anyway, parang totoong labanan lang. Kung kayo yung general, tapos hinayaan mo lang, isugod kayo. So, parang mas maraming casualty. Kumpara mo sa kung pumunta ka dun sa mismong battlefield and nag-instruct ka ng Kasi, di ba, yung mga troops, kailangan nila ng magra-rally sa kanila. Hindi, tsaka kung strategist ka kasi kahit naman minimal yung troops mo, kaya mo pa rin manalo Kung ikaw yung magko-command. Example ito. This is one example ng in-campaign battle. Pag nanalo ka rito sa City, pag natalo ka rito, aatras si Napoleon. Si Napoleon lang ang unkillable general dito Pwedeng mamatay yung general mo in this kind of battle. Kahit sa auto-resolve, namamatay sila. Pero hindi si Napoleon. Hindi si Napoleon. Kasi hindi pa niya panahon para mamatay dito. May exploit mo yun. Kasi alam mo hindi siya mamamatay. Sugod mo siya sa unahan. Hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi kapag natalo general mo sa... Example, natalo general ko sa battle na to. Bababa ang moral ng troops ko. Mabilis silang mararout. Okay. Which is nasa delikadong part ka kapag namatay ang general mo. Kaya ang ginagawa ko, general ko is... Diba hindi namamatay si Napoleon? Hindi siya namamatay. Hindi siya namamatay sa battle, pero pag na-injure siya sa battle, considered as you have killed your general, sir. Mag-aalarma same yan. Effect ng, so in battle, same effect ng as if namatay yung general mo. Pero, susunod na turn mo, buhay pa din si Napoleon. Parang ganun. Oo, buhay siya, pero kailangan niya mag-replenish. Yung effect is nagli-linger.
kailangan niya mag-replenish. So 1 to 2 turns mo siyang di magagamit. Tapos pag pagbalik niya, sa France siya susulpot. So kung ang frontline mo is nasa Russia, ang layo ng ibabiyahe niya para makarating dun. So wala kang choice kundi bumuo ng another army with Napoleon. At yung army na naiwan mo sa Moscow, bibigyan mo ng bagong general yun. Ang gusto ko lang makita makapag-fire sila ng kanya ng ayos. Tapos, hindi porket may kanyong ka, sure hit. Nakaka-apekto ang terrain sa ano nila eh. Tulad nito, mali yung posisyon ko. Napupunta lang dito sa burol na to yung bola. So, hindi ganun ka-effective yung pinagpwestohan. Unlike sila, medyo effective. May chance ang tumama. Kasi may kasalanan. Ako. Nililiwanag lang. No, ba't sinabi? Hindi tinanggi ko ba? Hindi ko tinanggi ah. Pero, tanggal naman yung isa nila oh. Ayan ah. And that concludes my presentation, guys. Siguro ang isang downside is hindi ako fan ng ganyang Napoleonic Wars. Ang tawag sa time na to. yun, yung panahon ng old school rifles and shit. Siguro yun ang hindi ako fan. Pero as far kung lalaruin natin as a group, masaya siya kung PVP. Pero kung lalaruin ko siya na kalaban yung ibang tao, mukhang hindi rin ako mag-e-enjoy doon. Magagamit sa Totoo. better. Oh. Pero ang ano kasi rito, Napoleon yung dinemo ko. Pero kung gusto mo ng medyo ispadahan, you can go for Total War Rome 2 or Total War Rome, Total War Attila. Yung talaga ang hawak mong battalion doon is Praetorian Guards, mga units ni Rome. So ispadahan yun harapan. Sparta. Total War na Sparta. Meron. Sino nga yung kalaban ng Sparta? Yung merong 10,000... Persia. Immortals ba yun? Ang ano kasi, sa Total War Rome 2, you can play a Spartan faction. So, ang main city mo, Sparta, katabi mo Athens. So, ikaw nang bahala mag-decide kung gagarahin mo ang Athens, kung ulitin mo ang Peloponnesian War. Yun ang Rome 2, hindi ko na siya binili kasi pinagsawaan ko na siya nung college ako eh. Yun yung yun yung nilalaro ko talaga noon eh. Napoleon naman nabitin ako kasi nasira yung PC habang nagga-grand campaign ako. So, tas hindi ko na na-recover yung save file. Sabi ko, putang ina, pinaghirapan ko ng 3 buwan, wala na. Ay, hindi ko na tinuloy. So, ganun katagal laruin yung campaign? Nag-aaral ako noon. So, let's say, meron lang akong 3 to 4 hours to play per day. Tsaka yung parang, yung isang game niya, talagang tatagal ng hours, no? Oo. Kasi ako, example, ako nilalaro ko per battle eh. Hindi ako yung nag-auto-resolve. Kasi may mga battle naman na pwede kang walang casualty. So as much as possible, nililimit ko yung casualty sa troops ko. Kasi nga, ang tagal mag-replenish. Especially kung nasa enemy territory ka. Aling game ang lalaroin mo ngayon? Aling game bibilhin mo? Yung Terraria, mas ko yun. Mas trip ko kasi yung open world nun eh. Ako kasi parang, para sa akin masulit ang game kapag pwede mo siyang paulit-ulitin. Yang katulad niya Napoleon na parang, although pwede mo siyang i-play with, ulitin with multiplayer, pero yung storyline niya kasi 'di ba may ending, parang gano'n. Yung ending nun is up to you. Kung sasakupin mo yung buong mapa or tawag nito. Kasi totoo lang, wala naman talagang solid na plotline ng Total War eh.